Grabe. Yan ang sinasabi ko. Palenligaw. Naliligaw ng landas. Ganon. Yan na siya. Wala ka ibang hanapin na ulam pa kundi ito. Ako, gilo na naman mga kambing tong siit. Anak ng kamote. Sinasagasaan. Malalaki ni mga pakwan eh. Ayun. Kuha na tayo ng mga dahon-dahon. Unang station, Lagundi. Ay, Talino pala. Dami nito. Sasangahan natin sila. Hindi natin dadahonan. Sa may sanga. Para sa ganun pagka tumubulit yung mga sanga, magkaroon ng regeneration ng kanyang puno. Napaka-crisp nitong dahon na to sa kanyang sanga. Sandali lang ito iluto actually. Hindi ito matagalan. Marami na to. Ayan pala yung ligaw pa. Palayang ligaw. Ayan. Ay, mga pinya ko, hindi pa namumunga. Nakisawsaw na yung talino. Okay, ang dami rin mga halo talaga sa pakwan eh. At nakikisawsaw to. Ano ba to? Kung sakaling isang araw, ay wala ka na talagang maiulam, magbunot ka na lang ng damo. Mango ka lang ng mga dahon-dahon at ang kailangan mo lang bagong may masarap at masustansyang ulam ka na. Alisin natin tong... Ano ba tawag dito? Nalimutan ko na. Kamote. Kung mo lumalaki na yung mga pako natin, alisin na natin to. Pero ang daming pa niyang kasunod. Tutubuan talaga siya para siyang damo. Yeah. At dito naman tayo sa sibuyasan. Dami pa rito. Daming kulitis. Nakikisaw-saw naman itong kulitis ito sa sibuyas ko. Pero dito, dadahonan ko lang siya. Kung mo maganda yung kanyang puno, dahonan lang natin. Talagang dinadahonan ko siya actually. Marami na ako nakuha rito. Ay, malaki na yung sibuyas natin. Dapat di magambala ang paglaki niya. Sasakupin ng mga kulitis itong sibuyasan ko. Alright, sa ibang araw, kukuha ng kulit to. Mabilis siyang lumago actually. Mabilis siya magdahon o mag-regenerate. Okay. Well, bago tayo magtungo sa isa pang nating garden area, wala na tayo ng kamatis. So actually, first pick ko to. Chapa-chapa sa ating episode ngayon. Sabi siguro kainit ano. Try natin. Meron pa tatlo. Grabe. Yan ang sinasabi ko. Kumain ng sariwang prutas. Prutas pa to, gulay. Bahala kayo. Isa. Alam natin na ang pagkain ng sariwang gulay, kahit na itong mga dahon-dahon, ay nagbibigay ng magandang dulot sa ating kalusugan at lalong-lalo na ibang sigla sa ating katawan ang naibibigay ng mga ito. Masasabi ko rin sa aking sarili na mapalad akong isang bata at hanggang ngayon, nai-enjoy ko ang mga ganitong gawain. Naaakyat ko ang mga bayabas, mangga, suha, balimbing at iba't ibang mga punong kahoy. Batang 90s to eh. Ayan, punta naman tayo sa kabilang section ng ating garden area. Mas marami doon. Alright, there we are. Ibakod, yan, hirapan lang kumakbang. Okay, meron dito malunggay. Pero mas trip yung hindi pa masyadong magulang eh. Ito. Yan.
So, ang English name nga pala nito, kung di ako nagkakamali, ay moringa. Okay? Sa atin, malunggay. Marunggay, ka naman na iba. Bahala sila. In our area, sa Tagalog, malunggay. Ang iluluto natin o putahe ngayong araw ay wala talagang partikular na pangalan. Ngunit pag wala kaming maiulam, uutusan lang ako ng nanay ko. Sabihin nun, o anak, kumuha ka ng malunggay, talbos ng kamote, bunga ng talong, okra, at kumuha ka na rin ng bayabas. Magsasamut-sari tayo. Yes, yun ang nakalaka kong pangalan. Samut-sari. Bango. At dito naman tayo. Kumuha tayo ng talbos na kamote. Ito ang pinakamarami kong dahon-dahon ngayon sa aking garden. Yung talbos ng kamote. Ang dami niya. Naago na niya yung pwesto ng lettuce eh. Dapat sa'yo, kitilin. Alam yung salitang kitil? Ito yung termino ginagamit namin kapag yung dahon ay literal mong pinuputol only by your hands, not using any knife or any scissors. Okay, correction. Hindi dahon yung kinikitil, yung tangkay. Okay, kasama na yung dahon. Ito pa, kitilin natin. Ganon. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got Oops. Ay! Aba. Nangagaw ka. Pusit ka. Huwag ka dyan, di ka bagay dyan. Palinligaw. Naliligaw ng landas. Sama na natin. So ayan, 5 klaseng dahon ang nakuha natin sa ating bakuran kay One Yard Garden. And meron pang bonus tayong sibuyas na pampalasa at syempre ang kamatis. Sa gagawin nating samut-saring gulay. Samut-saring dahon ang tawag sa amin dyan. Ito rin kinagat ko. Fresh. Na talaga dito yung kulitis. Ay feature natin sa ating episode yung putot ng baboy with kulitis. The best partner ever. Kulitis. Sa amin pagka ganito, hindi na yung isa-isa mo inaalis kasi sa ibang lugar pagka inalis nila yung malunggay, kanila, Diyos ko, abutin ka na siyam-siyam. Sabi sa amin, wala ko siya sa balongos, ganyan lang, sama na yung tangkay. Sabi, ganun sa probinsya, pwede na. Di ba? Unti nyo katama yung mga tangkay. Ganyan lang sa amin. Kaya itapon natin sa compost pit to. Ay, may bulaklak ko pala. Dali. Konti ka bulaklak ng kalabasa natin. Palipas na kasi eh. Okay, lagay mo natin sa compost pit to. So, we are being responsible for our nature, for our environment. Kahit bakuran natin, sarili bakuran, hindi basta tayo nagtatambak-tambak ng kung ano sa ating basurahan, kailangan hiwa-hiwalay. So I will show you our compost pit here. Okay, ito siya. Isang malaking hukay. Sama-sama lahat ng nabubulok dito. Everything about kitchen wastes. Ayan. Yan lang siya dyan. Minsan tinatakpan ko yan. Okay, so para maging efficient tubig natin, ito namang second batch, second group ng mga dahon. Sali natin to dahil pangalawang hugas na to. Okay. So yung sibuyas hahatiin natin sa dalawa dahil dalawang klase yung ating lulutuin. Dalawang brow actually. Alam mo pinakaiba? Yung pampalasa lang na bagoong. So may dalawang klase yung bagong sa amin, kung tawagin ay halubaybay at alamang. So, kaya dalawang ating gulay at sibuyas. Pati dahon. Ayan, hati magkapatid sila.
So, ito na tayo. Buksan natin ang ating kalan. And then, we have 2 casserole here. So, sila, casserole. Cacerola. Okay, so we will have an equal amount of water, pampalasa, tapos yung mismong gulay o yung mismong mga dahon ay ganun din, equal amount sa ating dalawang lalagyan ng container. Ang cooking technique na ating gagawin sa ating putahe ngayong araw na samut-saring gulay o dahon ay walang iba kundi ang tinatawag na abraw o inabraw. Ang ganitong pagluluto ay walang kahirap-hirap sapagkat itatalbog mo lang ang mga dahon na gulay sa kumulong tubig na may konting kamatis at syempre yung pampalasa na bagong. Pwede mo rin lagyan ng konting sahog o ano pa mang pampalasa na iyong nais o iyong trip. At kung sakaling ikaw ay araw-araw nang nagsasawa sa mga karne o baboy na iyong inuulam, ito ang solusyon sa iyong uyam. Samut-saring gulay. Alright, so ilalagay natin ang mga gulay natin. Yan na siya. Equal na equal. Ito ay alamang. Ay, no. This is halubaybay. And then, ito naman yung lagyan na may alamang. Mukhang palaya, mamaya natin nilalagay. Tatabog lang natin ito, baka pumayat. A few moments later. Okay, luto na siya. Ganun sa kabilis. And then, the other one is also cooked. Alright. Na natin gatong. And then, bago matapos ang lahat, yung papadig tong aking magic. Hindi nakaka-magic to Kaya, konti lang. Takon natin. Nilikha ito para itaktak. Sumobra. Ayan. There you go. At talbog natin yung ampalaya. Alright. So, 30 seconds. So, unahin natin ito yung may halubaybay. Wala ka na ibang hanapin na ulam pa kundi ito. Very healthy, very delicious. Ito naman may alamang. Mas bet ko ito. So, ganyan tayo sa ating bakulang, ay 1 yard. Lahat ng pwedeng dahunan, pwede natin luto. Basta merong bagong at alamang. Matis. So, kumain na tayo ng totohanan. Yung may kanin, syempre So, yung totong. Ayan. Alright, this is very good. So like I always say, don't forget to subscribe to this channel. This is 1 Yard. Like and share this video. Thank you.